Okay po, magandang gabi po sa inyong mga kapatid. At unang-una po ay isa pong kagalakan sa Panginoon na muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon. So ngayon po ay una, manalangin muna tayo sa Diyos upang tayo po ay i-bless ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At tayo po'y manalangin ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Nawa ito ay magsilbing kalakasan ng aming pisikal na katawan. Salamat o God, at lahat po na ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so unang-una po dito po sa ating pag-aaralan ngayong oras na ito ay ang pamagat po ay God's Moral Directive for a Joyous Life. O paano ba magiging masaya ang ating buhay Kristiyano? So siguro sa ating mga nanonood at nakikinig, importante po yung tinatawag po nating focus upang maintindihan po natin. So ang ating teksto po ay dito po sa Psalms 37 verse 23. So dito po, sabi po dito sa 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. So yung ating pag-aralan ay hanguin po natin sa aklat po ng awit sa Psalms 37. So unang-una, ugatin po na natin yung mga directive ng Diyos, no? Yung mga kung ano yung mga direktiba ng Diyos sa kanyang mga anak upang makapamuhay ng ayon sa kalooban niya. Unang-una, yung sa verse 1, sabi doon, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity." So dito po, bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, hindi po dapat tayong naiinggit sa mga gumagawa ng masama, bakit sila ay mayaman, bakit sila ay umaangat sa buhay, nandun po sila sa katungkulan. So tayo po ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, ano po ang ating sitwasyon. Alam natin yung mga unbeliever o yung mga hindi born again, ay minsan nakikita natin na sila po yung umaangat sa buhay. Pero importante mga kapatid, anong yung kalagayan natin, tayo po ay dapat naglilingkod na may focus sa Diyos. So, yun po yung una, no, na kailangan anuman yung nakikita natin sa kapaligiran natin na sitwasyon, yung mga iba, mga unbeliever, yung mga gumagawa ng masasama, ay huwag natin gayahin. Do not compromise. Sabi nga ni Apostol Pablo, no, sa Romans chapter 12 verse 2, maliwanag po doon na sabi doon, "Do not conform in this world, but be transformed what is the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So dito po, no, makita natin na ito po yung unang moral directive ng Diyos. Unang-una siyempre sa bayang Israel, na siya pong chosen nation ng Diyos sa lumang tipan, na sila po talaga yung kinalugdan ng Diyos at ibinigay yung tinatawag na moral law. So number 2, ano yung number 2? Yung sabi doon, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shall be filled. Yun. So yung pagtitiwala natin sa Diyos, yun ang number 2, no? Yung pagtitiwala. Saan po tayo dapat magtitiwala? Sabi doon, trust in the Lord. Sa Diyos lang po tayo dapat magtitiwala, mga kapatid, at hindi tayo dapat magtiwala sa mga mga material dito sa mundo. Ang yaman, ang karangyaan, ang posisyon ay hindi po dapat natin pagkatiwalaan, sapagkat katulad na nangyari sa nakaraang pandemic, walang mayaman, walang mahirap, lahat ay naging pantay-pantay pagdating po sa tinatawag na kalamidad. Kahit yung dumaang mga bagyo, Roli, o yung mga dumaan na mga matitinding bagyo, wala akong pinipili doon. Ibig sabihin po, sa harapan ng Diyos ay wala akong mayaman, walang mahirap, as long na siya po ang nagbibigay ng biyaya sa atin. Kaya yung pagtitiwala natin, mga kapatid, ay dapat ibigay po natin sa makapangyarihang Diyos, the sovereign God, that God is omnipotent God, omnipresent God, and omniscient God.
Hindi po dapat mabalin ang ating pagtitiwala sa mga material na bagay dito sa mundo, sapagkat lahat ng bagay na ito ay dagling mawawala at kukupas, no? Katulad ng mga nangyari sa lumang tipan sa panahon ni Noah, na lahat ng mga tao ay napaka busy o masyadong pinagtuunan ng mga makamundong bagay, kaya yung dumating yung dilubyo, ano po ang nangyari sa kanila, mga kapatid. Kaya tayo, in-encourage po ng Diyos na ang pagtitiwala natin ay sa Diyos lamang at wala nang iba. Kapag tayo po sa Diyos nagtiwala, siyempre po, yung pangako naman niya ay ibibigay. Ito yung pag-aaral natin sa mga susunod na bahagi, kung matapos natin na talakayin yung mga direktiba ng Diyos para po sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak o sa kanyang mga lingkod, no? Sabi doon, do good, no? Gumawa tayo ng mabuti. Siyempre, sabi nga ng Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse, simula natin sa verse 9. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Sabi po niya sa verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Sino po yung sinasabihan dito ng ating kapatid na Pablo? Siyempre, yung mga mananampalataya sa Galatia, na huwag daw mapagod sa paggawa ng mabuti. At kapag may pagkakataon, yun, may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid. At ang paggawa ng mabuti ay ayon lamang sa alituntunin ng Diyos. So hindi po magiging mabuti yan kapag labas po sa alituntunin ng Diyos. Dapat nakabatay po yung ating mga ginagawang kabutihan doon sa prinsipyo ng Diyos. So, ano po yung pangatlo, no, na direktiba ng Diyos? Sabi doon, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. So ano yung sabi ng ating Panginoon? Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang nais ng puso mo. So yung pagpapakaligaya sa Diyos, alam natin na simple lang po, no? Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong lalabas sa kanyang prinsipyo ayon sa gusto niya. Katulad ng lumang tipan, katulad ng prinsipyo ng Diyos sa bayang Israel, ganoon din po yung prinsipyo natin sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng prinsipyo na iniwan sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, di ba, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo dito po sa Matthew chapter 28 verse 20, siyempre sulat po ito ng ating kapatid na Matthew, at ito ay pananalita ng ating Panginoong Kristo, at ang sinasabihan nito ay ang unang alagad ng ating Panginoon. Nang sabi po niya sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of this world. So, dito po na makita natin na lahat po ng itinuro na ating Panginoon ay kailangang nakabatay po sa prinsipyo ng ating Panginoong Kristo. Kung sinabi ng ating Panginoon, di gawin po natin. Kung wala siyang sinabi, hindi natin gagawin. Even in doctrines and practices, dapat po ay nakabatay ang ating mga ginagawa sa pamantayan ng ating Panginoon Kristo. Kasi nasa panahon po tayo ng bagong tipan o New Dispensation o Christian era. So, ano po yung sabi po dito, mga kapatid, no? Sa magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos, no? Na importante yung pagpapakaligaya. Kasi ang pagpapaligaya, ano man yung naranasan natin ng mga struggle, mga stress, mga problema sa buhay, hindi po nagiging dahilan ito para hindi tayo magpatuloy na maglingkod sa Diyos, kundi ito ay lalo tayong nagkakaroon ng paglapit sa Diyos dahil wala naman tayong magagawa sa ating mga problema. At Diyos lang po ang pwedeng makaresolve niyan. Kaya di ba ang pangako ng Panginoon dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, no? Ito po ay sulat po natin kapatid na Pedro sa pamamagitan ng kapahayagan ng Banal na Espiritu sa kanya. Ano po yung sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Casting all your care upon Him, He careth for you. So yung pagtitiwala natin, mga kapatid, ay pagtitiwala, pagiging maligaya sa paglilingkod ay importante po sa isang Kristiyano, isang mananampalataya, isang born again.
na alam natin in the process, tayo pinili ng Ama, tinubos ng ating Panginoon na born again through the power of the Holy Spirit, at ang ginagawa natin ay part of our practical aspect of salvation, yung tinatawag na temporal salvation. Pag sinabing temporal salvation, ay marami tayong dapat maligtasan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Unang-una ay maligtas tayo sa maling aral o maling doktrina, at yun po ay ang paggamit natin ng salita ng Diyos. So, magpakaligaya sa paglilingkod, napaka-importante yun. Sabi doon ng talata, magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang nais ng puso mo. So, siyempre, yung nais ng puso natin, yung ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong magnasa ng labas sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, halimbawa, ang nais mo ay makapag-asawa ng Kristiyano. Yun, tamang pagnanasa, gusto yon. Pero pag ang nais mo, gusto ko makapag-asawa, pugi, matangkad, mayaman, kahit hindi naman siya Kristiyano, hindi siya mananampalataya, hindi kalooban yun. Yun. Ang ipag-pray natin, at ang desire natin is according to His will, sa Kanyang kalooban. Ayun. So, ano po mga kapatid, dito po sabi po sa Psalms 37 verse 5, no? Sabi po ng psalmist sa 5, commit thy way unto the Lord. Yun, commit. Pag sinabing commit, ay talagang inaan po natin yung commitment natin sa Diyos. Commit thy way, yung ating mga lakad, i-commit natin sa Diyos. Siya ang pagkatiwalaan natin. Siya yung talagang ipagkatiwala natin sa Kanya na Diyos lang ang pwedeng makatulong sa atin sa lahat ng bagay na espiritu na ating nilalakad. Huwag tayong maglakad ng sariling lakad natin na labas naman sa prinsipyo ng Diyos. Pag sinabing i-commit natin, ibig sabihin po mga kapatid, yung lakad natin is according to the will of the Lord. Hindi tayo lumalabas sa prinsipyo ng Diyos. Importante po yun na naintindihan natin na pag sinabing commitment, commit thy way unto the Lord, talagang ipagkakatiwala mo, ano man mangyari, ay naunawaan mo yung sitwasyon, no? Naunawaan mo yung purpose ng Diyos na anuman po ito, ay natatanggap mo. Hindi yung parang nasisisi mo ibang tao kung may nangyari na hindi maganda sa buhay natin. Sabi doon, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So trust also, palaging sinabi na rin po niya sa verse 3, pero inulit po rin po niya sa verse 5 na sabi doon, trust also in Him. So, pag may commitment ka, dapat magtiwala ka. Yun, mahirap kasi may commitment ka, wala kang tiwala sa Diyos. So, yung pagtitiwala, huwag natin aalisin. Kaya nga mag-iba, may kanta tayong trust and obey. Kung may tiwala ka, sumunod ka. Hindi nawawala dapat yung tiwala. Kasi maraming Kristiyano, sumusunod pero walang tiwala. Nandun pa rin yung pangamba, nandun pa rin yung stress sa buhay, nandun yung hindi mapalagay sa buhay. Kundi ang kailangan po natin mga kapatid ay totoong pagtitiwala sa Diyos. Sabi doon, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So ano po, doon sa verse 7, ang tinatalakay lang po natin ngayon, yung tinatawag na God's moral directives, unang-una sa chosen people by God and by Israel, at siyempre in application, ito rin po ay para sa ating mga Kristiyano sa ating henerasyon. So, verse 7, sabi doon, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth on his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So rest in the Lord. Ang kapahingahan po, hindi po sa material word dito, hindi po sa physical word na ito, kundi sa Panginoon mismo ang ating kapahingahan, mga kapatid. Kaya in-encourage ko po sa bawat isang kapatiran, mga born again, mga Kristiyano, mga mananampalataya, na talagang ang kapahingahan natin, ibigay po natin sa Diyos. Sa Diyos po ang kapahinga natin, hindi po sa anumang bagay dito sa mundo. Sabi nga, ang mundong ito ay matatapos, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi matatapos. Kaya ang pangako ng Diyos, kung babasahin natin from Old Testament at ang New Testament, punong-puno po siya ng pagpapalang material, spiritual. At lalo na yung spiritual, dahil yun po ay nagawa ng Diyos. God chosen us before the foundation of the world. Pinili tayo, yun ang spiritual blessing eh. Tapos Jesus Christ redeemed us
Tapos ang Banal na Espiritu ay na-born again tayo through His power. Kaya yun po ay isang pagpapakita na ang Diyos po ay talagang makapangyarihan at siya po yung pwedeng panalangin para panangnan natin at doon po tayo nakakapagpahinga. Kaya di ba ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo dito sa Panginoong Kristo dito po sa Matthew chapter 11 verse 28, no? Ano po yung sabi niya mga kapatid? Tingnan natin chapter 11 verse 28 hanggang 30. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So yung kapahingahan totoo ay nasa Panginoong Kristo. So kaya nga inanyayahan niya yung mga disciple niya, yung mga alagad niya na lumapit sa Kanya. Siya lang po yung totoong kapahingahan natin. Wala akong kapahingahan sa labas o sa anumang bagay dito sa mundo. Wala akong kapahingahan dyan. Ang totoong kapahingahan na spiritual ay nasa Panginoon. Kaya nga, ang importante dito nga pa rin na unawaan natin na bilang Kristiyano, bilang tayo po'y tinawag na maglingkod, ang buong tiwala natin ay dapat nasa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, rest in the Lord. Yun. Ayun yung tiwala natin. So, sunod po sa verse 8. No? Ano yung sabi sa verse 8? Says, from anger and forsake wrath, fret not thyself in any wise to do evil. Ayun. So, siyempre po, natural po sa atin bilang tao, human beings, na nakakaramdam ng galit po, tinanakit, sama ng loob. Dapat yan po ay, sabi nga ng Bible, dito po sa Ephesians chapter 4, verse 26, na hindi dapat tumagal yung ating sama ng loob, hinanakit, o tampo, o galit. Sabi ng ating kapatid na Pablo, in Ephesians chapter 4, verse 26, be you angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. So, hindi dapat na tumatagal yung sama ng loob natin, hinanakit, tampo, ano man yung nararamdaman mo sa puso mo, sapagkat yan ay kasalanan kapag tumagal na po ng 24 hours. Kaya nga sabi doon, let not, be you angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo dapat tumagal yung sama ng loob natin. It's natural, nagagalit tayo. Even Jesus Christ, nung siya po ay nagkatuwang tao, nung ginawa ng palengke, yung templo ng Diyos, templo ng kanyang ama, nasabi ng Panginoon, ginawa yung bahay ng mga magnanakaw ito. Ginawa nung ang bahay ng Diyos ay ginawa yung palengke, no? O bintahan kung ano-ano. So, dito po makita natin na ito ay tanda na walang pinagbawal na magalit, pero huwag kang magkasala. Yung yung galit na nagagalit tayo sa maling ginagawa. Yun, nakakagalit ito talaga yun, no? Pero yung magkasala tayo, iba na ho yun. So yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso na kailangan, yun, daling pawiin ang galit. Yan. So, ano ba yung sabi dito po mga kapatid, no? 37 verse 8, sabi doon, says, from anger and forsake wrath, fret not thyself in any wise to do evil. Tapos sa verse 27, yun, ito yung sunod natin, no? 27. Sabi sa verse 20, depart from evil and do good and dwell forevermore. Yun, no? Lumayo daw sa masama. Sino sinasabi yung lumayo sa masama? Siyempre yung mga chosen people. Old Testament po kasi ito, at siyempre alam natin yung chosen people, yung bayang Israel, na lumayo sa masama. Kaya nga sila ay may guidelines, yung moral law, yung Ten Commandments, o yung mga batas pang ibinigay ng Diyos kay Moises, upang ito yung maging gabay nila sa pamumuhay bilang pinili bayan ng Diyos. Pero alam natin, sa kabila ng napakaraming gabay na ibinigay ng Diyos sa kanila, na doon pa rin patuloy silang sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya nga,
minsan makita natin na nandun po yung kaparusahan ng Diyos bilang sila po ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. So, sabi daw sa 27, depart from evil, lumayo sa masama. Pag sinabing lumayo, abay huwag natin i-compromise yung ating pananampalataya, yung ating paninindigan. Dapat yung paninindigan natin mula sa Panginoong Kristo, sa mga apostol, sa ating mga ninuno, sa mga henerasyon na nanandigan sa katotohanan. Ganon din sa ating kapanahonan ngayon mga kapatid. Dapat nanindigan tayo. Huwag natin compromise sa pera, sa anumang bagay dito sa mundo, yung mga bagay na ating natutunan na totoo. Dapat ito tinatayuan natin. Dapat ito ay pinanindigan natin. Ano man ang mangyari, wholeheartedly, buong puso, buong kaisipan, dapat napapanindigan natin. In action. Yun, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. So, sabi doon sa verse 34. Yun, 34 na po tayo, kapatid. Sabi ko sa 34, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land when the wicked are cut off, thou shalt see it. So yun. Siyempre, sa ating mga kapanahonan ngayon, sa New Testament dispensation, importante yung pag-iintay natin sa Diyos. Importante yung pag-iintay natin na may katagdaan yung pagbabalik ng Panginoon. Ito man ay tumutukoy sa pagbabalik o sa kanyang kalooban, may tamang panahon. Hindi natin panahon. Tanda po natin, sabi ng Ecclesiastes, chapter 3, no? Tingnan po natin yung sabi ng ating kapatid na Solomon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 1. Ano po yung sabi niya sa verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So lahat ng bagay may panahon. May panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, may panahon ng katandaan, may panahon ng kabataan, may panahon ng pag-aasawa, may panahon ng paghihiwalay. Pag sinabi paghihiwalay, hindi ito tumutukoy ito sa paghihiwalay na naghiwalay. Dahil sa paghihiwalay, pag namatay, hiwalay na po kayo no? Pag namatay yung asawa mo, hiwalay na kayo. Hindi na kayo magkasama. Pero hindi natin ina-advise na maghiwalay. Wala ko sa Biblia na pag Kristiyano ka, ay pinapayuhan ka maghiwalay. Sa atin po, ang pinapayuhan natin, kung ano man yung sagalutan ng mag-asawa, dapat pinag-uusapan at ang isip natin ay palaging magkasundo at walang isip na maghiwalay. Dahil siyempre po, ang sinabi nga ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. So, ano po, sabi doon sa 37, yun, malapit na pa tayo matapos. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is vision. Mark the perfect man. Sinabing perfect man, hindi ito yung, wala akong taong perfecto. Pero pag sinabing perfect in sa Bible, ito yung, ibig sabihin nun, natalaki ko na pa ito sa tinatawag na exposition ko regarding sa tinatawag na completeness of the scripture, no? O yung kakumplituhan ng salita ng Diyos, na yung perfect man doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, sabi doon, that the man of God may be truly perfect, truly furnished unto all good works. Pag sinabing perfect, ito yung sabihin mature. Yun. Pagdating sa spiritual, mature po siya, kaya tinawag na perfect. Hindi naman siya daming perfect kaya hindi po nagkakamali, kundi mature po siya pagdating po sa spiritual na bagay. So, sabi doon, mark the perfect man. So, tatandaan natin yung mga mature na mga tao, and behold the upright, for the end of that man is peace. Siyempre, pag-mature ka talaga, pag nanindigan ka sa katotohanan, itinatayo mo yung katotohanan, namumuhay ka ayon sa katotohanan, prinsipyo ng salita ng Diyos, pinanindigan mo. Kasi tanda po natin sa Biblia, marami na ho nalihis ng landas eh. Kaya nga si Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ay kung babasahin po natin, simulan natin sa chapter 4 verse 1, no? Marami hong mapulot tayo doon. Sabi doon, verse 1, now the Spirit is speaking expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil. So tanda po natin, marami nang lumayo sa
pananampalataya. Kung sinabing pananampalataya, ito yung tamang aral, doktrina. Marami na pong lumayo at sila napunta, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Napunta po sila sa mga doktrina ng diablo. So may mga doktrina ng diablo na yung totoong dati, napunta na po sa doktrina ng diablo. So kaya nga, mag-ingat po tayo. Dito rin po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, kung bakit pinayuhan, sinulatan po ni Apostol Pablo si Timoteo bilang ministro ng Diyos. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Tapos sa verse 3, ano yung sabi ni Apostol Pablo? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Yun, marami ho, darating ng panahon, hindi nila iintindihin yung tamang doktrina. Tanda po natin, may tamang doktrina. May 3 doktrina sa Biblia eh. Doktrina ng Diyos, doktrina ng diablo, at doktrina ng tao. So, marami gusto nila sa doktrina ng diablo, kaya doktrina ng tao. Pero yung taong naninindigan ng katotohanan, gusto nila ay dun sa doktrina ng Diyos. Bakit to? Alam mo, may kinikilala mo ang Diyos, tapos ayaw mo tumayo doon sa doktrina ng Diyos. At ang doktrina ng diablo ang iniintindi ng ilan. So nawa, ito ay magpukaw sa atin ng ating kaisipan at ating puso, na nawa, magpatuloy po tayo na manindigan, despite kakaunti tayo, hindi man tayo karamihan, pero ang importante mga kapatid, ay tayo po ay nanindigan sa pinanindigan mismo ng Panginoon, ng mga apostol at ng mga unang lingkod ng Diyos. So, nasabi doon, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, yun, sa sarili ng pita, shall be heaped to themselves teacher having itching ears. Kung ano yung gusto nilang pakinggan, ay maghanap sila ng preacher na ganun lang, ikatutuwa lang nila. Pero tandaan po natin, ang Biblia ay, sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, preach the word of God, be instant in season. Out of season, tapos sa pag-preach, dapat may reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Hindi pwedeng isasalang-alang mo yung tao na, naku, baka masaktan, baka magtampo, baka ganito. Hindi po. Ang salita po ng Diyos ay kailangan i-preach natin na may buong katapangan at may buong kahusayan upang maiparting po sa mga tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, yung kanyang gustong ipahatid po. So, ano pa ang sunod? No. Ito po yung kabuuan, no? Ito yung kabuuan ng tinatawag na God's moral directive for a joyous life. So, punta po tayo dun sa God abundantly blesses His children who choose to obey this moral attributes. So, ang pagsunod sa Panginoon ay may resulta naman ng blessing, no? Tingnan po natin sa doon rin po sa Psalms 37. Ano yung sabi sa verse 11? Tingnan po natin yung, but the meek shall inherit the earth and shall delight himself in the abundance of peace. So makita natin na yung sumusunod sa Diyos may totoong kapayapaan. Yun, mapayapa yung buhay niya. Yung kaisipan niya, buong pagkatao niya, mapayapa kasi wala namang, kasi yun ang resulta ng pagsunod sa Diyos, mga kapatid eh. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, hindi mo talaga magkakaroon ng kapayapaan. Kasi nga, sumusuway ka eh. Anong kapayapaan ang makakamtan mo doon? Ay ang kapayapaan makakamtan mo lang ay sa pagsunod sa Diyos. So, dito rin po sa verse 24. Ano po yung sa verse 24? Thou be full, he shall not be utterly cast down. For the Lord holdeth him with his hand. Ito po yung maganda, no, mga kapatid, na kahit bumagsak ka, hindi ka matutuluyang bumagsak sapagkat naalalayan ka ng Panginoon. Sapagkat siya yung nangako nito, di ba, sa Psalms 23. Tingnan po natin sa Psalms 23, mga kapatid. Ito, paborito ito ng mga ibang grupo eh. Ito nga, sinasaulo nila. At napakaganda naman yung talata. Tingnan po natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of
my enemies, thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So napakagandang chapter po ito. May grupo ito sa ulo, nasa panyo pa nila. So, pero sa atin, pwede mong sauluhin, maganda nga, sauluhin mo. At yung tiwala na ibigay po natin, sapagkat sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi tayo magkukulang. Ang kailangan lang natin yung buong tiwala sa Diyos, mga kapatid. Yon, sa verse 40, yon, dito po tayo magtatapos, mga kapatid. 37 verse 40, ano po yung sabi po ng talata? And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Yun. So yun yung resulta ng pagtitiwala. Ano yung resulta? Help them, deliver them from the wicked and save them. Yun. So yun yung resulta ng mga pagsunod natin sa Diyos, mga kapatid. Kaya nawa, in-encourage ko po kayo, mga kapatid, mga mananampalataya sa ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat, magpatuloy lang tayo maglingkod. In spite, marami man nating struggle, marami nating mga tinatawag pong pinoproblema, physically, financially, spiritually. Pag sinabi spiritually, ay siyempre po, yung minsan napapabayaan natin yung mga obligation natin sa ating spiritual na buhay. Yun, yung pagdalo ng pagtitipon, pagbabasa ng Bible, pag-prayer, fellowship, yan po yung mga dapat hindi pinababayaan natin kasi yan ay utos ng Diyos. No? Yung Hebrew 10:25, sabi niya, huwag niyong kakaligtaan. Basahin nga po natin sa King James, mga kapatid, bago natin i-Tagalog. Kasi ang authorized version na ginagamit natin ay ang King James Version. No? So, sabi po sa verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, yung pagtitipon, huwag natin kakaligtaan. Yan ang pinaka-maganda, mga kapatid. So, sabi doon, huwag kakaligtaan. Ayun. So, yun lang po, mga kapatid, sa oras na ito, at nawa na-encourage po tayo na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos in spite na maraming mga struggle. Realidad po yan. Mula March, nung nag-pandemic, hanggang ngayon ay yun, binabagyo pa rin tayo. Yung sunod-sunod yung bagyo, ay yun po, naranasan na nawa, ipag-pray natin na yung mga anak niya ay protektahan ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sapagkat siya yung pumili sa atin. Panginoon ang nagtubo sa atin, ang Banal na Espiritu ang nagbunagin sa atin. Kaya nawa, patuloy lang tayo na magtiwala sa Diyos. So, bago tayo magtapos, tayo po'y manalangin. Ang mga pangyarihan sa lahat, salamat at Diyos sa oras na ito, na kayo po ang nanguna, gumabay sa bawat isa po sa amin na nakinig ng mga salita mo. Nawa ay kayo po ang mag-provide ng mga pangailangan na bawat isa po sa amin. Ito man po ay physical, financial, at higit sa lahat ang aming spiritual na kalabuan ng Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kainitan sa paglilingkod. Manawa, ibalik mo sa amin ang kasiglahan sa paglilingkod upang kami po ay maging marapat sa inyo. Salamat o Diyos, at lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.